Magandang araw po sa inyong lahat. Tanong natin sa ating sarili, saan ka magaling? Saan ka umaangat? So ba'y magaling sa numbers? Baka magaling kang accountant o kaya banker. O magaling ka sa sciences. Siguro chemist ka or pharmacist, doktor o kaya nurse. O baka naman sa languages ka magaling. That means pwede ka maging interpreter, editor ng mga libro, ng newspaper articles, o kaya teacher. Yung iba magaling sa planning, sa socializing, sa computer. In short, lahat tayo, ikaw, ako, at mga kapitbahay natin, kahit sino mang tao sa mundo, mayroong galing, mayroong talent. So dapat natin tanungin ating sarili, ano bang talent ko? Ano bang talent mo? Magaling ka magsayaw, kumanta, umarte, magsulat, mag-decorate, baka magsalita o makinig. Anong talent meron tayo? Ano meron tayo? Talino, ganda ng mukha, ng katawan, o meron tayong maraming connections. Saan tayo magaling? Anong talent natin? Kaya siguro, itong gospel natin ngayong araw, unang nating lesson ay alamin natin. Alamin natin kung saan tayo magaling, kung ano yung ating talents. At ang susunod na lesson, kapag nalaman mo na yung talents mo, yung strengths mo, yung galing mo, kailangan magpasalamat. Magpasalamat tayo sa mga talents natin. Now, alam mo na yung talents mo, nakapagpasalamat ka na. Saan mo naman, susunod nating pwedeng tanungin, saan mo naman ginagamit at paano mo ginagamit ang mga galing mo sa buhay, mga talents mo? Ginagamit mo ba yung talents mo para lang yumaman? O para sumikat? O para maging makapangyarihan? Madalas kasi, ginagamit natin yung mga meron tayo para lang sa ating sarili. Kasi siguro ang third lesson na binibigay sa atin ng gospel ay yung talents na yan, yung gifts na binigay sa atin ng Diyos, mga blessings natin, dapat pinalalago. Pinalalago. Katulad ng nabasa natin sa gospel, pinalalago ang talents. At para mapalago, kailangan nating ibahagi, ibigay, i-share sa ibang tao. Kailangan. Katulad nga ng rinig natin sa gospel, yung amo, inihabilin dun sa kanyang mga servants yung kanyang kayamanan. Yung iba binigyan ng 5 talents, iba 2, 1. Inihabilin. Napaka-importante nung salita na yun. Hindi binigay, hinabilin. Hindi rin itinago. Inihabilin. Ibig sabihin, aalagaan, papalaguin, pagbubungahin. Kailangang makipagsapalaran para magbunga, para lumago. Sabi nga, pwede natin sabihin, let go. Let go of our talents, our blessings, para lumago. Parang saranggola lang yan eh. Para lumipad yung saranggola, kailangan mong bitawan. Hindi mo pwede paliliparin sa saranggola, hawak-hawak mo lang lagi yung pisi, no? Parang maanak din natin. Para matuto, kailangan pabayaan. Pabayaan mag-isa, pabayaan maging independent. Kahit paminsan-minsan masasaktan o magkakamali, okay lang yun. Doon sila matututo. We have to let go and to let grow. To let go and to let grow. Kasi habang tinatago natin, hindi tumutubo, nabubulok, nasisira. Kahit paano mga pagkain, mga grains, no? Kapag tinatago, pag kinikimkim, nasisira, nabubulok. Yung bunga natin hindi pare-pareho, sinasabi rin yun sa gospel. Yung bunga natin hindi pare-pareho. Katulad ng sa example sa gospel, yung iba binigyan ng 5, yung iba binigyan ng 2 lang, yung iba binigyan ng 1.
It doesn't matter how much talents we have. Hindi yun ang importante. Ang importante is that we share. Ibinibigay natin sa iba. Dahil yun ang purpose ng ating talents. Kaya nga sabi doon sa gospel, sa parable, nung pagkatapos niyang matanggap yung ganansya, yung income ng mga talents, anong sabi ng amo sa kanyang mga servants? Come, share your master's joy. Come, share your master's joy. Hindi tayo kailangan matakot kasi madalas kaya tayo napipigilan magbigay, mag-share kasi natatakot tayong maubusan, natatakot tayong mawalan. Kaya susunod din na fourth lesson, dahil natatakot maubusan o mawalan, ang fourth lesson, don't worry, God will always provide. Huwag ka matakot. Magbigay kasi God will always provide. Hindi ka maubusan. Kung sakasakaling maubusan ka, meron siguro sinasabi ang Diyos sa atin. Merong message ang Diyos sa atin. Meron kami isang driver dati. Meron siyang anak, may sakit. Palaging humihingi ng tulong. Lagi mga nabibigay. So minsan parang medyo nasasawa na ako. Sabi ko, baka namimiyasa na. So sabi ko, huli na to binigyan ko ng 2,000 para sa kanyang anak na may sakit. Pero parang medyo mabigat ang kalooban mo ng kaunti dahil lagi nang humihingi. Right after na mabigay ko doon, nagliligpit-ligpit ako doon sa aking table. Nakita ko yung wallet ko na matagal na hindi ginagamit. Binuksan ko. Alam mo meron? 2,000 pesos. Bumalik yung 2,000 na ibinigay ko doon sa aming driver. God will always provide. So yun siguro 4 lessons ay binibigay sa atin ng gospel. Una, alamin natin yung mga gifts natin, mga talents natin. Pangalawa, magpasalamat. Magpasalamat. Dahil hindi lang yan para sa atin. Pangatlo, let go and let it grow. Share your talents, share your blessings. Finally, God will always provide. Pag ginagawa natin lagi yan, magiging tayong masaya. God will always provide.